Mabilis akong nakarating ng bahay ni Mommy kung saan naabutan ko si Amery sa mismong harap ng bahay na may kasamang isang lalaki. Karga ng nasabing lalaki si Elizabeth habang nakaagapay ito sa paglalakad ni Amery habang tahimik naman na nakasunod sa kanila si Katrina. Sa nakita kong iyon, muli akong nakaramdam ng paninikip ng aking dibdib. Bigla akong nakaramdam ng kirot sa puso habang titig na titig ako sa kanila. Sino ang lalaking kasama niya? Amery, can I talk to you? Seryosong bigkas ko sa kanya. Umaasa ako na sana pagbigyan niya ang nais ko. Elias, pauwi na kami ng bahay. Gabi na at wala na akong time para makipag-usap sa'yo, seryosong bigkas ni Amery sa akin. Parang may isang matalim na bagay ang biglang tumusok sa puso ko. Wala sa sariling napatitig ako sa lalaking kasama siya. Who is he? Bakit niya karga ang anak ko? Seryosong tanong ko sa kanya. Wala ka nang pakialam pa kung sino siya. I didn't owe you anything or everything para sagutin ang tanong mo. Kung wala ka nang sasabihin, aalis na kami, malamig ang boses na sagot naman nito sa akin na lalong nagpadagdag sa sakit ng kalooban na nararamdaman ko ngayon. Bakit ganito kalamig ang pakikitungo niya sa akin? Hindi ba ako naging maayos na partner sa kanya noon para ganito kalamig ang pagtrato niya sa akin ngayon? Wala na akong nagawa pa ng tuluyan na silang umalis. Mukhang sundo niya ang lalaking iyon pero masakit pa rin sa mga mata na makita kung gaano siya ka-close dito. Elias, nakaalis na ang mga pinsan mo. Saan ka ba nagpunta kanina at bakit ngayon ka lang? Tinatawagan ka ng kakambal mong si Elijah pero hindi mo. Sinasagot seryosong tanong ni Mommy. Ni hindi ko man lang namalayan na nasa paligid lang pala siya. Mom, sino ang lalaking iyon? Bakit niya kasama ang mag-ina ko? Seryosong tanong ko sa kanya. Alam kong masyado na akong halata na nagsiselos ako sa nakita ko kani-kanina lang pero wala na akong pakialam pa. Lalo na at nararamdaman ko sa sarili ko na malaking bahagi ng puso ko ay pag-aari ni Amery. Yes, hindi man siya naalala ng isipan ko pero kilala naman siya ng puso ko. Si Oliver, kaibigan niya daw, seryosong sambit ni Mommy. Kaibigan niya at magiging ninong ng anak mo, pahabol niya pang bigkas. Ninong, kunot noo kong tanong. Yes, hindi mo naalala pero hindi pa nabinyagan si Elizabeth. Naikwento na ba sa'yo ni Rebecca ang lahat-lahat? Bago sila nakidnap noon, hindi pa nabinyagan ang anak mo at alam mo bang kaya ka nagka-amnesia dahil pinilit mo silang hanapin noon? Seryosong bigkas nito. Gulat naman ako sa aking narinig. Ayaw ko na sanang magkwento pa tungkol sa mag-ina mo dahil hindi din naman ako sigurado kung maniniwala ka or hindi pero alam mo bang si Rebecca din ang dahilan kaya hindi natuloy ang kasal niyong dalawa ni Amery noon. Naniwala at napaikot ka din ni Rebecca habang nasa hospital ka pa noon habang nagpapagaling kaya naman hindi na ako nagkaroon pa ng tsansa sa iyo na magkwento tungkol sa mga nangyari sa mag-ina mo, seryosong bigkas nito. Paanong nangyari iyon, Mom? Sinabi sa akin ni Rebecca noong nasa hospital pa ako na siya ang fiancé ko. Nagdadalang tao siya kaya napaniwala niya kaagad ako. Walang Amery na nag-exist noong mga panahon na naka-confine ako kaysa hindi ko talaga alam ang tungkol sa kanya, seryosong sambit ko. I-tried na ikwento ang tungkol sa iyo at kay Amery pero hindi ka interesado. Nakalimutan mo na ba lahat ng sinasabi ni Rebecca ay pinaniniwalaan mo? Kaya nga dumating sa punto na nagtampo na ang mga pinsan mo sa iyo at ayaw ka nang dalawin sa hospital noon at kausapin, seryosong sambit niya. Feeling ko biglang sumakit ang ulo ko sa mga narinig. Wala sa sariling napahawak ako sa aking ulo at parang lasing na naglakad papasok ng bahay. Tuluyan nang nakaalis sila Amery at ang anak ko kasama ang lalaking sumundo sa kanila. Kaysa sa sundan sila, mas gusto kong makinig na lang muna sa posibleng ikikwento ni Mommy sa akin. Para naman maintindihan ko ang lahat-lahat. Sa mismong bahay na tinitirhan niyong dalawa ni Rebecca ngayon ay ang bahay na naging tahanan niyong dalawa ni Amery noon. Sa palagay mo ba, natutuwa si Amery sa mga nangyari sa inyong dalawa ngayon? No. Kung gusto mong bumalik ulit sa iyo ang mag-ina mo, gumawa ka ng paraan para mawala ang hinanakit nila sa iyo. Ayusin mo ang tunay mong pamilya, Elias. Si Amery ang pinili mo noon kaya sana siya pa rin ang piliin mo ngayon, kahit na hindi mo siya maalala, seryosong bigkas nito. Hindi naman ako nakaimik bagkos wala sa sariling naikuyom ko ang aking kamao. Si Rebecca, bakit niya nagawang magsinungaling sa akin? Elias, bumalik ka. Teka lang, ipapahanda ko lang ang mga pagkain para makakain na tayo, nakagiting sa lubong ni Rebecca sa akin pagkadating ko ng bahay.
Pagkatapos namin mag-usap ni Mommy kanina, diretso na akong umuwi para kumprontahin sana si Rebecca sa ginawa nitong pagsisinungaling sa akin 3 years ago. Hindi ko na siguro kailang panghintayin ang iba ko pang alaala para kausapin ng masinsinan itong si Rebecca. Ikaw ba talaga ang fiancé ko, Rebecca? Seryosong tanong ko dito. Napansin ko ang biglang pamumutla ng mukha nito at kaagad na nag-iwas ng tingin sa akin. Ano bang klaseng tanong iyan, Elias? Siyempre naman. Ako ang kasama mo simula noon at hanggang ngayon at kahit kailan hindi ako nagsinungaling sa'yo. Seryoso nitong sambit. Hindi ko naman mapigilan ang mapangisi sa sinabi niya. Are you sure sa mga sinasabi mo? Rebecca, alam ko na kung ano ang nangyari 3 years ago kaya sana sabihin mo sa akin ang totoo. Huwag mo nang hintayin pa na kamuhian kita habang buhay, seryosong sambit ko. No. Wala akong ginawang kasalanan sa'yo 3 years ago, Elias. Maniwala ka sa akin, naging tapat at maalaga akong fiancé sa iyo at mahal mo ako, seryoso nitong sambit. Then, sino si Amerie sa buhay ko? Sino siya, Rebecca? Galit kong sigaw sa kanya. Hindi na ako nakatiis pa ang mariin ko siyang hinawakan sa magkabilaang balikat habang titig na titig ako sa kanyang mukha at kitang-kita ko kung paano siya lalong namutla. Ano ang ibig mong sabihin? Nahintakutan niyang tanong sa akin. Kahit sa boses niya ramdam ko ang takot doon nang bangitin ko ang pangalang Amerie sa harapan niya. Hay hindi ko alam kung ano ang ibig mong sabihin. Excuse me, takot niyang bigkas at mabilis na siyang naglakad paalis. Nagdududa naman akong nasundan siya ng tingin. 3 years ago, nabangit sa akin ni Mommy kanina na nakidnap si Amerie at ang anak namin na si Elizabeth at sa loob ng 3 taon sa gubat sila tumira dahil natatakot ito sa banta ng mga kidnappers na papatayin daw sila kapag makita sila nito. Iba naman ang version nitong si Rebecca noon. Itinatak nito sa isipan ko na siya daw ang fiancé ko na siyang anggulo. Hindi ko mapigilan ang mapatiim bagang habang sinusundan ko ng tingin si Rebecca. Pagkatapos, inilabas ko ang aking cellphone at may tinawagan. Sumagot naman kaagad ito kaya naman kaagad akong nagsalita. Help me to find out kung ano ba talaga ang tunay na nangyari 3 years ago and alamin mo kung naparusahan na ba ang mga taong kumnap sa mag-ina ko na sila Amerie at Elizabeth, seryosong sambit ko. Boss, I think I have a file regarding that at naisubmit na namin iyon sa pinsan mong si Christopher Villarama, sagot naman ng lalaking investigador na nasa kabilang linya. Ang ahensya nito ang palagi naming tinatawagan sa tuwing may ipapagawa kaming trabaho dito. Anong sabi mo? May nagpagawa na ng trabahong iyan, seryosong tanong ko. Pagkatapos makidnap si Miss Amerie at ang anak niya 3 years ago, kinuha na ni Mr. Christopher Villarama ang aming serbisyo para mahanap ang mag-ina. We check everything para mahanap sila pero bigo kami. Mga kidnappers lang ang nahuli at hindi nila maituro ng maayos ang kinaroroonan ng biktima nila until nahatulan sila ng pagkakakulong, seryosong sagot nito. Para akong biglang nanghina sa aking narinig. Kung ganoon totoo nga talaga ang ikinwento sa akin ni Mommy kanina. Na nakidnap si Amerie and she suffered a lot at sa mga panahon na hinahanap nila ang mag-ina ko, nasa kandungan ako ni Rebecca. No wonder kaya pala ramdam ko ang galit ni Amerie sa akin dahil wala akong ginawa para hanapin silang mag-ina. Kaya pala. Salamat sa impormasyon. Si Christopher na lang ang tatanungin ko regarding this matter, seryoso kong sambit at kaagad ko na ding pinatay ang tawag. Amerie, I am sorry. Promise babawi ako. Hindi ko na kailangan pa ang isang alaala para makabawi ako sa lahat ng mga pagkakamali na nagawa ko sa'yo. Mahinang bulong ko sa sarili ko bago ko idinyal ang number ng pinsan kong si Christopher. Sad to say, hindi niya sinasagot kaya wala akong nagawa pa kundi ang ipagpaliban na muna. Tuluyan na akong pumasok ng bahay. Diretso ako ng kwarto at pagod kong ibinagsak ang hapo kong katawan sa kama. Kailangan ko ng sapat na pahinga. Tomorrow is a new day at umpisahan ko ng alamin ang katotohanan sa mga nangyari 3 years ago. Gagawa din ako ng paraan para maging maayos ang lahat-lahat sa pagitan naming dalawa ni Amerie dahil kahit na hindi siya maalala ng isip ko, alam na alam ko naman na kilala siya ng puso ko. Ramdam ko ang pait habang tinitigan ko siya kanina. Ramdam ko din sa sarili ko ang pagpipigil ko na yakapin siya para madama ang init ng kanyang katawan. Promise, sa pagkakataon na ito, ako naman ang maghahanap ng hustisya para sa kanya sa nangyari 3 years ago. Kanina pa hindi mapalagay si Rebecca. Sa totoo lang, sobra siyang natakot sa mga tanong ni Elias kanina.
Walang idea at hindi maalala ni Elias so Amery pero bakit nito nabangit ang pangalan ng lintik na babaeng iyon? Bakit kailangan pang nanumbalik ang nakaraan gayong tapos na iyon? Maayos at tahimik ang pagsasama nilang dalawa ni Elias sa loob ng mga ilang taon pero bakit kailangan pang bumalik ang multo ng nakaraan? Si Amery, sino ang nagbangit ng pangalang Amery kay Elias gayong matagal ang patay ang babaeng iyon? Pinapatay niya na ang babaeng iyon sa mga kidnappers na binayaran niya. Hindi na babalik ang babaeng iyon at hindi niya na kailangan pang mag-isip tungkol sa mga nangyari ng nakaraan. Shit! Shit! Mahinang usal ni Rebecca habang nanlilisik ang kanyang mga mata na nakatitig sa kawalan. Kung saan maayos at tahimik na ang buhay nilang dalawa ni Elias, saka naman ito nangyayari. Kung saan malapit niya nang makuha ang matagal niyang pangarap na maikasal kay Elias, saka naman na, diagnose ng sakit niyang leukemia ang anak nilang si Liam. Yes, si Liam na kahit nagaling sa kanyang dugo't laman, wala siyang kaamor-amor dito. Hindi niya alam kung bakit pero siguro, hindi niya lang kaya ang magpakaulirang ina. Kunwaring pag-aaruga lang ang ipinapakita niya dito para magpa-impress kay Elias, pero nitong mga nakaraang araw napapansin niya ang biglang babago ng ugali nito which is hindi siya papayag. Sa naisip niyang iyon, dali-dali siyang naglakad patungo sa second floor ng bahay. Diretso siyang pumasok ng kwarto ni Elias at naabutan niya itong mahimbing na natutulog. Actually, kahit na sa iisang bubong sila nagsasama ng lalaking ito, bihira lang din naman silang nagtatabi sa kama. Ayaw ni Elias at hindi niya alam kung bakit. Minsan, naisip niyang siguro wala talaga itong gusto sa kanya. Na nagsasama lang sila ngayon for the sake of Liam which is napakasakit tanggapin para sa kanya. Lahat ginawa niya para mahulog ng tuluyan ang loob sa kanya pero bigo siya. Pero sa pagkakataon na ito, hindi siya papayag na muli siyang ma-reject nito. Kailangan niyang gumawa ng paraan para mabuntis ulit siya nito. Hindi na kasi siya umaasa pa na gumaling pa si Liam sa sakit nito. Alam niya sa sarili niyang traidor ang sakit na leukemia at malabo nang makaligtas ang panganay nilang anak na si Liam. Yes, kaya nga ngayon pa lang kailangan niya na itong unahan. Kailangan niya nang magpabuntis bago mamatay ang anak nilang si Liam. Alam niya sa sarili niyang masama siyang ina para mag-isip ng ganitong bagay pero ayaw niya din naman na sa bandang huli siya ang magiging kawawa. Mabilis siyang naglakad patungo sa kama ni Elias. Ni hindi man lang nito namalayan ang kanyang pagpasok which is pabor sa kanya. Alam niya kasing kapag gising ito at pumasok siya, tiyak niyang magagalit ito. Habang may makahulugang ngiti sa labi, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang mga kasuotan. Wala siyang itinira na kahit isa at pagkatapos noon, walang pag-aalinlangan na sumampa siya ng kama at tumabi dito. Sa pagdikit ng hubad niyang katawan sa katawan ni Elias, kaagad siyang nakaramdam ng pag-iinit. Mahigpit siyang yumakap kay Elias at isiniksik niya ang mukha niya sa liig nito habang ang kanyang kamay ay naging abala sa pagbukas ng zipper ng suot nitong pantalon. Step 1 pa lang ito pero para na siyang mababaliw sa excitement. Hay na siya kontento sa pagpapaligaya sa sarili niya. She needs Elias to fulfill her sexual needs. Tagumpay niyang nabuksan ang zipper ng pantalon nito at kaagad niyang ipinasok ang kanyang pangahas na kamay sa loob nito. Kinapa niya ang nasa loob ng brief nito at lalo siyang nakaramdam ng libog ng masalat niya kung gaano iyon katigas. Shit, lalo tuloy siyang nakaramdam ng gutom. Wala sa sariling napatitig siya sa mukha ni Elias at hindi niya mapigilan na magulat nang mapansin niyang nakatitig na ito sa kanya. What are you doing? Seryosong tanong nito sa kanya. Elias, I need you. I really need you, mahina niyang sambit. Iginalaw-galaw niyang na ang kanyang palad sa ibabaw ng brief nito at hindi niya mapigilan ang mapalunok ng sarili niyang laway nang maramdaman niya kung gaano ito katigas ngayon. Sakit, seryosong wika ni Elias na labis niyang ikinagulat. Mabilis itong bumangon ng kama at walang sabi-sabing hinubad ang kasuotan nito. Hindi tuloy mapigilan ni Rebecca ang makaramdam ng tuwa. Sinasabi niya na nga eh. Lalaki pa rin si Elias at may mga pangangailangan ito na kayang-kaya niya namang ibigay. Nang tuluyan ng nahubad ni Elias ang kanyang pantalon ay tumampad sa mga mata ni Rebecca ang mahaba at galit nitong alaga. Parang isang gutom na leon na kaagad iyong sinungaban ni Rebecca. Gamit ang nanginginig niyang kamay mabilis niyang hinawakan ito kasabay ng pagdila niya sa ulo nito. Labis nagdiriwang ang kalooban ni Rebecca habang supsop niya ang ulo ng alaga ni Elias. Sa wakas, mukhang maisakatuparan na din ang matagal niya ng nais.
Iyon ay ang muling matikman ang langit sa piling ng binata. Parang siyang isang gutom na mandirigma na tuluyan niyang nilamon malaking ari ni Elias. Wala na siyang pakialam pa kahit na medyo mabulunan siya, basta ang importante sa kanya nag-enjoy siya sa ginawa niya. Gusto niyang ipakita kay Elias na deserved siyang mahalin, kaya talagang gusto niyang galingan ang ginagawa niya ngayon. Samantalang hindi naman mapigilan ni Elias na makaramdam ng tuwa habang nasa bibig ni Rebecca ang ari niya. Ang galing ng babaeng ito kung kumain ng alaga. Hinihigop nito hanggang sa lalamunan kaya mariin niya itong nahawakan sa buhok at mas lalo niyang idiniin ang ulo nito. Narinig niya na halos mabulunan ito pero wala siyang pakialam. Kumakadyot pa nga siya na siyang dahilan kaya mas lalong nahirapan si Rebecca. Halos maduwal at maluha na ito kapag sumasagad ang alaga ni Elias sa lalamunan nito. Oh, fuck, ang galing mo, malakas na sambit ni Elias. Hindi na siya nakatiis pa at kusa niyang hinila si Rebecca pahiga ng kama. Pagkatapos noon, kinuha niya ang kondom na nasa kanyang drawer at isinuot sa kanyang alaga. Samantalang si Rebecca naman kaagad na nakaramdam ng pagtutol. Paano siya mabubuntis kung maglalagay ng kondom si Elias? Sayang ang sperm at hindi siya sure kung kailan mauulit ang paglalaro nilang dalawa. Elias, bakit kailangan pa ng kondom? Nilakipan niya pa ng lambing ang kanyang boses, pero parang walang narinig si Elias. Maayos niya nang nailagay ang protection sa kanyang ari at walang sabi-sabing pinatuwad niya si Rebecca. Walang pag-aalinlangan na umulos siya na naging dahilan kaya kaagad na bumulusok pa ilalim ang sandata niya. Sagad at halos mapahiyaw si Rebecca sa sarap. Shit, sa wakas, sa loob ng ilang buwan na paghihintay muli niyang maramdaman ang malaking alaga ni Elias. Ang sandata nito na palaging laman ng kanyang isipan. Ah! Oh! Elias, malakas niyang hiyaw. Halos tumirik ang mga mata niya habang mariin na nakakapit ang dalawa niyang kamay sa bedsheets. Ramdam ni Rebecca at bawat paghugot at pagbaon nito sa prelas niya. Hanggang sa nagulat na lang siya nang bigla na lang pauliin ni Elias ang puwitan niya. Malakas iyon kaya masakit at hindi mapigilan na mapadaing si Rebecca dahil nasasaktan siya. Slot, narinig niyang sambit ni Elias at hindi pa ito nakontento at hinila pa nito ang buhok ni Rebecca. Muling napaigik naman sa sakit ang dalaga. Ah! Ah! Elias, masakit, deeng ni Rebecca dito. Ang kaninang init na naramdaman niya sa kanyang katawan ay para bang biglang naglaho. Lalo na nang maramdaman niya na halos durugin ni Elias ang boobs niya. Hindi iyon simpleng lamas. Sobrang sakit kasi talaga at feeling niya, sinadya iyon ni Elias para pahirapan siya. Ah! Elias, enough! Masakit, muli niyang reklamo pero hindi iyon pinansin ni Elias. Wala naman talagang balak si Elias na angkinin si Rebecca, pero makulit ito kaya naman para hindi na umulit, paparusahan niya ito ngayon sa ibabaw ng kama. Huhuhu! Elias, masakit! Tama na! Maawa ka, muling bigkas ni Rebecca. Kung kanina nakatuwad siya ngayon naman halos nakadapa na siya sa ibabaw ng kama. Walang humpay pa rin sa pag-ulo si Elias sa likuran niya, kahit nakakaramdam na siya ng panunuyo ng kanyang puwerta. Ang kaninang libog na naramdaman niya ay para bang biglang naglaho. Lalo na nang maramdaman niya na ang paghapdi ng kanyang puwerta. This is not sex. Isa itong klase ng pagpaparusa dahil sobrang sakit naman talaga. Muli niyang naramdaman ang paghawak ni Elias sa kanyang buhok at halos maluha siya nang maramdaman niya na halos humiwalay na ang kanyang buhok sa anit. Tama na. Tama na sabi eh. Huhuhu, umiyak na sambit ni Rebecca. Suga pa siya pagdating sa sex pero hindi ganito. Feeling niya kasi pilit itong ginagawa ni Elias eh. Fuck you. Ang tuyot mong babae ka, narinig niya panggalit na bulyaw ni Elias sa kanya. Ibig sabihin nito, dry na ang poop niya. Nahihirapan na nitong ipasok ang malaki at mahaba nitong alaga sa kanyang puwerta. Elias, ano ba ang nangyayari sa iyo? Hindi ka naman dating ganito ah. Umiiyak na bigkas ni Rebecca, sa wakas, tinigilan na din ni Elias ang kanyang puwerta kaya tumihaya siya. Iyon nga lang, hindi pa rin pala siya ligtas nang itutok ni Elias ang malaki nitong ari sa bibig niya. Hindi pa ako nilabasan. Masyadong dry ang ahas ko kaya paligayahin mo ako gamit ang bibig mo, seryosong sambit ni Elias. Kaagad namang umiling si Rebecca. Hay, hindi ko na kaya.
Pagod na ako, umiiyak nitong sambit pero parang walang narinig si Elias. Hinila niya paupo si Rebecca at halos ingungod niya sa nguso nito ang galit niyang sandata. Kung ayaw mong masaktan, isubo mo. Hindi ba't ito ang gusto mo? Ang mag-sex tayo kaya gawin mo na, galit na sigaw ni Elias. Mariin niyang hinawakan sa magkabila ang pisngi ni Rebecca at galit na tinitigan sa mga mata. Wala nang nagawa si Rebecca kundi sundin ang nais ni Elias. Alam niya sa sarili na malilintikan siya kapag hindi niya ito susundin. Halos maluha siya nang walang pag-aalinlangan na isinalpak ni Elias ang ari nito sa kanyang bibig at mariin na kumadyot. Hindi man lang ito naawa gayong halos lumabas na ang luha mula sa mga mata niya sa makailang ulit na pagkadyot nito sa bibig niya. Pak Bayi! Umalis ka sa harap ko. Alis, galit na sigaw ko kay Rebecca habang mariin akong nakahawak sa braso niya. Tapos na ang mainit na sandali sa aming dalawa dahil bigla akong nawalang ng gana. Habang inaangkin ko siya kanina himala na parang pelikula sa isipan ko na nag-flashback ang nakaraan. Lahat-lahat. Kung paanong nag-umpisa ang gulo na ito at kung bakit nagkahiwalay kami ni Amerie. Si Rebecca, siya ang kasama ko sa iisang bubong sa loob ng ilang taon habang si Amerie naman ay nagdurusa. Gaano ba ako kasamang padre de pamilya na ang babaeng pinakamamahal ko ay nakalimutan ko? Gaano ba ako katanga na ang babaeng gusto kong makasama habang buhay ay makailang ulit kong niluko? Elias, ano ba? Kanina mo pa ako pinapahirapan tapos ito lang ang sasabihin mo sa akin. Get out. Kailan ka ba magkaroon ng kahit na kaunting respeto sa akin, Elias? Ako ang ina ng anak mo pero bakit paulit-ulit mo na lang akong pinapahirapan, galit niyang sigaw sa akin. Sa pagkakataon na ito, pinakitaan niya na naman ako ng kagaspangan na pag-ugali kaya pagak akong natawa. Ano? Anong sabi mo? Pinapahirapan kita. Pagkatapos mo akong lokohin ang lakas ng loob mo para sabihin sa akin yan, Rebecca, galit kong sigaw sa kanya. Mariin ko siyang hinawakan sa kanyang braso habang nanlilisik ang mga matang tinitigan ko siya. Sa loob ng 3 taon, niloko mo ako, Rebecca. Sa loob ng 3 taon, pinaniwala mo ako na ikaw ang fiancé ko. Nag-take advantage ka sa pagkakaroon ko ng amnesia at nagsinungaling ka sa akin para makuha mo lahat ng nais mo, galit kong sigaw sa kanya. Napansin ko ang biglang pamumutla ng mga mata niya. Titig na titig pa rin siya sa akin kasabay ng pagpatak ng luha mula sa kanyang mga mata. So, naalala mo na ang lahat, baka ang pagkagulat sa boses na tanong niya sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapangisi. Kapag sinabi ko na naalala ko. Na ang lahat, luluhod ka ba sa harap ni Amerie para patawarin ako, seryosong tanong ko sa kanya. Ano? Si Amerie? Hay hindi ilang beses ko bang sabihin sa iyo na patay na siya? Matagal nang patay ang babaeng iyon para manatili ka pang nakagapos sa nakaraan. Ako na ngayon ang nasa harapan mo kaya sana ako na lang Elias kami ng anak mo, umiiyak niyang sambit. Hindi ko naman mapigilan ang pagkuyom ng kamao. Saan nakuha ng babaeng ito ang ideya na patay na si Amerie? Sino ang nagsabi sa kanya gayong sa naalala ko, ayaw sa kanya ng pamilya ko, at sa loob ng mga taon na hindi nila mahanap si Amerie, walang sino man ang mag-isip na patay na ito. Missing lang si Amerie noon at patuloy na hinahanap ng mga kadugo ko. Lalong-lalo na si Christopher Laru Uncle Rafael. Sila talaga ang nagpursige at hindi tumigil sa paghahanap sa mag-ina ko samantalang ako, paisi-isi lang at naging abala dito kay Rebecca na sa huli, malaman-laman kong niluluko lang pala ako. Umalis ka na sa bahay na ito at ayaw na kitang makita pa kahit kailan, galit kong sigaw sa kanya. Napansin ko ang lalong panginginig ng kamay niya sabay iling. No. Hindi ako alis. Kahit ang kamuhian mo pa ako, wala akong balak na umalis, Elias, seryosong sambit niya. Hinablot ko ang mga kasuotan ko at isa-isa kong isinuot iyon sa aking katawan. Samantalang si Rebecca naman wala yata siyang balak na magdamit dahil nakabuyang-yang pa rin ang hubad niyang katawan sa harap ko habang patuloy na umiiyak. Let's go, mula ngayong araw, hindi na ako papayag pa na muli mong guguluhin ang buhay ko. Hindi na ako papayag pa na muli mo akong lokokohin, galit kong wika di mariin ko siyang hinawakan sa braso. Pakaladkad ko siyang hinila patungo sa hagdan. Diretso kami sa labas ng bahay. Wala na akong pakialaman pa kung hubot-hubad man siya basta ang gusto ko, lumayas siya sa buhay ko. Elias, no. Huwag. Huwag mo itong gawin sa akin. Please, maawa ka.
Kaunting respeto naman dahil ako pa rin ang ina ng anak mo, magmamakaawa at umiiyak na sambit ni Rebecca. Pero wala na akong pakialam pa. Walang mas mahalaga sa akin ngayon kundi ang mapalayas siya sa buhay ko at maayos ang relasyon naming dalawa ni Amerie. Iyon lang at wala nang iba. Sobrang laking kahihiyan para kay Rebecca ang ginawang iyon ni Elias sa kanya. Hindi niya akalain na hihilahin siya ni Elias palabas ng bahay na hubot-hubad. Sa loob ng 3 taon na nakasama niya ito sa iisang bubong ayon lang din niya ito nakita na nagalit ng sobra. Pinagtitinginan na siya ng mga kasambahay pati na din ng mga guards. Hindi niya malaman kung ano ang unang tatakpan. Wala siyang ni isang saplot sa katawan at hindi man lang siya binigyan nitong si Elias ng pagkakataon makapagbihis man lang. Sa susunod na guluhin mo pa ang buhay ko, hindi lang ito ang matitikman mo sa akin, galit na muling sigaw ni Elias. Pagkadating nila sa gate, itinulak ni Elias palabas ng gate si Rebecca, kahit na ilang beses na itong nagmamakaawa. Nagmistulang bingi si Elias sa mga pakiusap at pagmamakaawa ni Rebecca. Puro galit ang nakikita ni Rebecca dito. Hindi din ito nakikinig sa makailang ulit niyang pagmamakaawa. Para naman kay Elias, malaking bahagi ng oras at pagkakataon ang kinuha ni Rebecca sa kanya at hinding-hindi niya ito mapapatawad kahit na ano ang mangyari. Huwag niyong papasukin ang babaeng iyan kahit kailan dito sa pamamahay ko, galit na muling bigkas ni Elias habang kausap niya ang mga gwardya. Kaagad naman silang nagsipagtanguan. Masusunod, boss, kaagad namang sagot ng lahat. Tinapunan niya muna ng galit na titig si Rebecca na noon ay nakasalampak sa lupa habang umiiyak pinipilit nitong takpan ang hubad na katawan pero kahit nakaunting awa, wala siyang nararamdaman para dito. Elias please, huwag mo naman itong gawin sa akin. Ako pa rin ang ina ng anak mo kaya sana huwag mo naman akong ipahiya ng ganito, umiiyak na sambit ni Rebecca. Hindi na iyon pinakinggan ni Elias bagkos parang wala lang na naglakad na ulit siya papasok ng bahay. Simula ngayong araw, hinding-hindi niya nahahayaan pa na muling makalapit sa buhay niya si Rebecca. Hinding-hindi na siya gagawa pa ng mga bagay na muling magalit sa kanya si Amerie. Yes, si Amerie. Ang pinakamamahal niyang si Amerie. Samantang walang patid ang pagluha ni Rebecca. Magkahalong damdamin ang lumulukob sa buo niyang pagkatao. Nahihiya siya sa sitwasyon niya ngayon at the same time nasasaktan siya sa ugaling ipinapakita sa kanya ni Elias. Hindi niya akalain na sa isang iglap lang mararanasan niya ang ganito kalaking kahihiyan. Ano ang tinitingin-tingin ninyo dyan? Bigyan niyo ako ng damit, mangalit si kayo. Galit na sigaw niya sa mga kasambahay na tatawa-tawa habang nakatitig sa kanya. Imrap, amo ka ba namin para sundin ka namin, naiinis namang sagot ng isa sa kanila. Lalo namang nag-apoy sa galit sa Rebecca. Pati ang mga kasambahay ay mukhang gusto din yata siyang kontrahin. Sa bagay, paano nga pala niya makakuha ng kahit nakaunting simpatsya dito gayong kung totoosin, never siyang naging mabuting amo sa mga ito sa loob ng mahigit 3 taon. Baka nga tuwang-tuwa pa ang mga ito habang pinagmamasdan siya eh. Kung ayaw niyo akong bigyan ng maisusuot, hayaan niyo akong makapasok. Kailangan ko ng damit, galit na sigaw niya. Parang walang nariniig ang gwardya na basta na lang nitong isinara ang gate. Kaagad namang nakakaramdam ng papanik si Rebecca. Sobrang laki ng kahihiyan ang naidulot na ito kanya ni Elias, lalo na nang mapansin niyang nagsipaglabasan na ang mga kapitbahay. Lahat sila ay pinagtatawanan ang hitsura niya ngayon. Elias, papasukin mo ako. Ako pa rin ang ina ni Liam at huwag mo naman itong gawin sa akin. Maawa ka, Elias. Nagmamakaawa ako sa iyo, umiiyak na sigaw ni Rebecca. Naglakad na din siya patungo sa gate at kinalampag niya iyon pero tinitigan lang siya ng mga gwardya na para bang masama siyang tao. Umalis na po kayo, ma'am. Huwag niyo na pong hintayin na muling lumabas si Sir at mas lalong magalit sa inyo, seryong bigkas ng gwardya. Pagkatapos, ibinato nito sa kanya ang isang lumang t-shirt at shorts na sa tingin niya, hindi pa nalalabhan iyon. Gayunpaman, wala na siyang pakialam pa kundi ang isuot iyon, lalo na at ang gusto niya lang sa ngayon ay ang maitago ang hubad niyang katawan mula sa mga mata ng mapanghusgang tao mula sa kapaligiran niya. Mukhang hindi talaga naawa si Elias sa sitwasyon niya ngayon. Mukhang ang laki talaga ng galit nito sa kanya para palabasin ang bahay na walang ni isang saplot sa katawan. Pagkapatapos makapagdamit ni Rebecca, nanatili pa siya sa labas ng gate ng bahay ni Elias. Umaasa pa rin na sana kaawaan siya nito.
Kaya lang laking pagkadismaya niya nang muli siyang itinaboy ng mga ito. Ma'am, pinapasabi po ni Sir na kapag hindi pa kayo aalis, tatawag na siya ng mga pulis kaya kung ako sa inyo, umalis na po kayo. Mainit pa rin po ang ulo ni Sir at baka kung ano po ang magawa niya sa inyo. Seryosong wika ng guard kay Rebecca, kahit nalabag sa kalooban niya ang umalis, wala na siyang nagawa pa kundi ang tuluyang lisanin ang bahay nito. Aalis siya ngayon pero wala din naman siyang balak na tumigil. Pahuhupain niya lang muna ang galit ni Elias tapos babalik din naman siya. Knowing Elias, alam niyang hindi siya nito matitiis. Nakaalis na ba si Rebecca? Seryosong tanong ko sa kasambahay. Pagkatapos kong kaladkarin palabas ng bahay si Rebecca, diretso ako ng wine bar ng mismong bahay para uminom ng alak. Ngayong naaalala ko na ang lahat, iba yung pait na ni kalooban ang nararamdaman ko ngayon. Lalo na kapag maisip ko kung paano ko naging unfaithful kay Amerie. Ngayong ko lang din tuluyang naisip na ako mismo ang sumira sa pagsasama naming dalawa ni Amerie. Sinaktan ko siya noon, kaya deserve ko din ang masaktan ng sobra ngayon. Muli kong dinampot ang bote ng alak at nagsalin ulit. Sa totoo lang, hindi ko ang alam kung anong hakbang ang pwedeng gawin para makausap si Amerie at makahingi ng tawad dito. Sobrang nahihiya ako sa mga nangyari. Amerie, I am sorry, umiiyak kong. Bigkas. Mariin kong hinawakan ang baso ng alak at tumitig sa kawalan. Feeling ko sa pagkakataon na ito, ako na yata ang pinakawalang kwentang lalaki sa balat ng lupa. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang bumalik ang alaala ko? Wala sa sariling napatitig ako sa aking cellphone. Halos mag-umaga na at wala pa akong kahit na matinong tulog. Sa bagay, sino ba naman kasi ang makakatulog sa ganitong sitwasyon? Wala, lalo na at ramdam ng puso ko ang pait. Kung nasasaktan ako ngayon sa mga nangyari, alam kong mas higit na nasasaktan si Amerie dahil nagawa kong makisama kay Rebecca sa loob ng mahigit 3 taon. Alam kong walang ibang sisisishin sa mga nangyari kundi ako lang. Sinaktan ko siya. Sinaktan ko ang babaeng pinakakamahal ko at hindi ko na kaya pang maghintay. Gusto ko na siyang makausap. Tinitigan ko muna ang aking cellphone bago ko dinyal ang number ni Mommy. Ilang beses na pagdial at laking pasalamat ko dahil sumagot din naman kaagad ito. Mom, can have the number of Amerie please? Seryoso at mahina ang boses kong tanong sa kanya. Ni hindi ko na hinintay pa na makapagsalita muna siya at sinabi ko na kung ano ang pakay ko. Elias, ikaw ba yan? What time is it? Seryosong tanong ni Mommy mula sa kabilang linya. Halatang naisturbo ko ang tulog nito. Halatang halata iyon sa boses niya. Mom, I remembered anything. Everything at gusto ko po sanang makausap si Amerie para makahingi ng tawad sa kanya. Seryoso kong bigkas. Naalala mo na ang nakaraan? Totoo ba yan? Seryosong tanong din ito sa akin. Mom, bakit hindi kayo nagkwento sa akin tungkol sa mag-ina ko? Bakit hindi niyo nababangit sa akin ang pangalan niya noong mga sandaling wala akong maalala? Seryosong tanong ko sa kanya. Bakit nga ba? Elias. I tried pero ikaw itong kusang lumalayo sa amin dahil feeling mo, hindi kami boto sa inyong dalawa ni Rebecca, seryosong bigkas niya. Wala sa sariling napasabunot ako sa sarili kong buhok. Right, ako nga pala ang kusang lumayo sa kanila dahil lahat ng mga sinasabi ni Rebecca sa akin noon ay pinapaniwalaan ko. God, gaano ba ako kasamang partner sa kanya noon? Bakit ko hinayaan na masaktan siya sa piling ko? Mom, please give me her number. I want to talk to her. Nakikiusap na muling bigkas ko kay Mommy. Desperado na ako at hindi na ako makakapaghintay pa sa pagsikat ng araw. Gusto ko nang makausap si Amerie. Kahit boses niya man lang ang marinig ko magiging masaya na ako. Miss na miss ko na si Amerie. Hindi ko alam kung anong buhay ang naghihintay sa akin kung sakaling tuluyan ako nitong lalayuan. Elias, lasing ka at sa mga sandaling ito, baka tulog na din si Amerie. Huwag mo na muna siyang istorbuhin dahil tiyak akong nagpapahinga na siya. Don't worry anak, tutulong ako para maayos ito, seryosong sagot naman ni Mommy. Mom, gusto ko siyang makausap. Kahit saglit lang, please, nakikiusap kong bigkas. Sa pagkakataon na ito, para na akong batang umiiyak na hindi na ibigay ang gusto. Alam ko din na nagmumukha na akong childish dahil sa pagiging makulit ko pero wala na akong pakialam pa. Okay, hintayin mo ako dyan sa bahay. Darating ako. Darating ako, anak, seryosong wika ni Mommy. Wala sa sariling muli akong napainom ng alak. Sobrang nasasaktan ako sa mga nangyari.
Natatakot din ako na baka hindi ako mapatawad ni Amerie. Na baka habang buhay niya din akong kamuhian. Nanay, mabait din po ba si Uncle Elias kagaya din nila Uncle Oliver at Uncle Christopher? Nakangiting tanong sa akin ni Elizabeth. Kasalukuyan kaming kumakain ng breakfast at ito kaagad ang naging tanong niya sa akin. Nabitin ko tuloy ang pagsubo ko ng sinangag sa ere. Sa totoo lang, hindi pa ako ready na ipagtapat dito kay Elizabeth kung sino ba talaga si Elias sa buhay niya. Nag-aalala kasi ako na baka mas lalo lang gumulo ang sitwasyon. Lalo na at may isang Rebecca na sa buhay ni Elias ngayon. Ha? Maybe mabait din siya kagaya ng dalawa mong mga uncles. Bakit mo naman natanong sa akin iyan, nakangiting kong sagot sa kanya. Just because po, para kasing siyang malungkot habang nakatitig sa akin. Tapos nahuli ko din po nagbisay siya habang yakap niya ako kahapon, inosente niyang sagot sa akin. Wala sa. Sariling napatingin din ako kay Katrina na noon ay ganado din na kumakain. Napapansin ko din iyon, ate. Bakit kaya siya ganoon? Parang ang lungkot ng mga mata niya habang nakatitig sa inyong dalawa ni Elizabeth, sagot naman ni Katrina. Hindi ko naman malaman kung ano ang sasabihin ko. Hindi pa ready na magkwento tungkol sa mga bagay-bagay. Hayaan mo siya. Baka naman may pinagdadaanan lang iyong tao kaya malungkot. O, siya tama na muna iyang tanong. Kain na muna tayo, nakangiti kong wika. Masyado pang maaga para pag-usapan ang tungkol sa bagay na iyon. Wala din akong balak na sagutin ang mga tanong nitong si Baby Elizabeth, lalo at kung tungkol kay Elias ang pag-uusapan. Pagkatapos namin kumain, nagpaalam ako kay Katrina na siya muna ang bahala kay Elizabeth. Ngayong araw ako sasamahan ni Christopher para pumunta ng car showroom para bumili ng sasakyan. Kailangan ko na talagang bumili ng sarili kong kotse dahil ilang araw na lang mag-uumpisa na akong papasok sa hospital. Mas convenient kasi sa akin kung may sarili akong kotse. Nakausap ko si Uncle. Sponsor niya na lang daw ang kotse na mapupusuan mong bilihin ngayong araw. Nakangiting wika ni Christopher sa akin habang tinatahak namin ang daan patungo sa car showroom. Naku, nakakahiya naman. May pera naman ako dito kaya ayos lang. Hindi niya na ako kailangan pagregaluhan ng mga bagay na sobrang mahal. Nakangiti kong sagot. Nag-insist si Uncle Rafael at Veronica, kaya huwag mo nang tangihan. Ang pera na sinasabi mo ay air-served mo na lang para kay Elizabeth. Amerie, we are family. Palagi mong tandaan na hindi ka nag-iisa. Na may kakampi ka sa buhay kaya hindi mo dapat suluhin ang lahat, nakangiti nitong sagot sa akin. Sa totoo lang, hindi ko akalain na magiging ganito ko ka-closed itong si Christopher sa akin ngayon. Noong nagsasama pa kami ni Elias tamang hi at hello lang ang naging batian namin. Hindi ko akalain na ganito siya kabait sa akin ngayon. Para sa akin, isa siyang tunay na kaibigan na pwedeng sandalan sa lahat ng oras. Christopher, isa akong outsider ng angkan niyo. Ang pagkakaligtas mo sa akin ay isang malaking bagay na. Tinuruan mo akong magkaroon ng self-confidence para bumalik at maniwala ako sa sarili ko kaya itong ginagawa niyo sa akin ay sobra-sobra na, nakangiti ko ding sagot sa kanya. At kulang pa iyan. Sa dinami-dami ng mga hirap na pinagdaanan mo, alam mo bang kulang pa ang kung anuman ang ginagawa namin ngayon? Huwag mo kaming ituring na iba dahil pamilya mo kami. Actually, parang kapatid na nga ang turing ko sa iyo at sana dumating na ang oras na maalala ka na ng pinsan ko. Para matapos na ang paghahari ni Rebecca sa buhay niya, nakangiti niyang sagot sa akin. Malungkot naman akong napatitig sa kawalan. Kahit na siguro muling manumbalik ang alaala ni Elias, malabo pa rin sigurong maging kami ulit. Hindi ko na kaya pang makisama sa isang taong ilang beses akong sinaktan. Pagdating ng showroom, nagulat na lang ako nang maabutan namin ang mag-asawang Veronica at Rafael. Mukhang seryoso talaga sila ang magbabayad sa mapupusuan kong kotse, kaya naman pinili ko ang sasakyan na komportable kong i-drive at magiging komportable din ang anak kong si Elizabeth. Pagkatapos namin sa showroom, niyaya ako ni Veronica sa isang kalapit na mall. Si Christopher at Rafael kasi kailangan ng bumalik sa kani-kanilang opisina. Nakakahiya, talagang sinamahan lang nila ako dito sa showroom sa pagbili ng sasakyan. Grabe ang support na ipinapadama nila sa akin. Ang kotse naman na napupusuan kong bilihin ay next week ko pa raw makukuha,
kaya naman hinatid kaming dalawa ni Veronica ng asawa nitong si Rafael sa isang kalapit na mall. Kapag tapos na daw kami mag-shopping, susunduin daw kami ng driver nila which is pabor sa akin. Ngayon ko lang din nalaman na hindi na pala pinapayagan ni Rafael na mag-drive si Veronica ng sariling sasakyan. Pagdating ng mall, diretso lang din naman kami ni Veronica sa isang coffee shop. Gusto daw niya akong makausap dahil nabitin daw siya sa pag-uusap namin kahapon. So, nakidnap ka at si Rebecca ang mastermind, seryosong tanong niya sa akin. Siya, si Jen, Jennifer at Charlotte pa lang ang nakakaalam tungkol dito at kahapon pa nila sinasabi sa akin na gusto na daw nilang ipadampot si Rebecca sa mga pulis para maipakulong. Ako lang itong todo, pigil sa kanila, dahil baka masayang lang ang kaso, dahil wala nga akong maiturong witness at may provide na ebidensya. Mas lalo lang kasing magkagulo eh. Kagabi ko pa pinag-iisipan kung sasabihin ko ba kay Rafael ang tungkol dito pero since nangako ako sa iyo na wala akong pagsasabihan, inilihim ko na lang muna. Mary, hindi pwedeng habang buhay mo itong itago. Kailangan managot ni Rebecca sa mga nangyari, seryosong wika sa akin, ni Veronica. Malungkot akong napatitig sa kawalan. Ano ang gagawin ko? Mahigit 3 taon na ang lumipas at mukhang kontento at masaya na si Elias kay Rebecca ngayon. Hangat maari, ayaw ko na din sana ng gulo, malungkot kong sagot sa kanya. Gulo? Walang gulo na mangyayari lalo na at mas maigi nga na maipakulong natin si Rebecca para mapagbayaran niya lahat ng mga kasalanan niya. Mary, hindi pwedeng basta ka na lang manahimik. Paano kung ulitin ni Rebecca ang ginawa niya? Paano kung sa pagkakataon na iyon tuluyan kayong mapahamak? Seryosong tanong niya sa akin. Yes, paano nga ba ang gagawin ko? Paano ko maipapakulong ang isang taong gumawa ng krimen 3 years ago na wala akong hawak na ebidensya? Tanging ang mga kidnappers lang ang nagbangit ng pangalan ni Rebecca na nag-utos na kidnapin ako kasama ang anak ko at maliban doon, wala na. Mahirap nang ituro si Rebecca dahil tiyak akong mababasura lang ang kaso. Gustuhin ko mang maipakulong si Rebecca, hindi ko naman malaman kung ano ang gagawin ko. We will figure out at tutulong ako na makahanap ng ebidensya para maipakulong natin siya, seryosong wika ni Veronica sa akin. Wala sa sariing napatitig ako sa kanya sabay ngiti. Salamat. Alam mo kung hindi dahil sa inyo, hindi ko talaga alam kung paano ko umpisahan ang buhay ko. Parang gusto kong pagsisisihan ang 3 taon na. Pagtatago ko at wala akong ibang ginawa kundi ang matakot. Siguro, kung noon pa ako lumabas, baka nakamit na namin ang hustisya, nakangiti kong wika sa kanya. Well, hindi na natin maibabalik pa ang mga nangyari na kaya no choice tayo, kundi ang mag-move forward. Teka, uupo na lang ba tayo dito? Let's go, shopping tayo. Taya ko, nakangiti niyang sagot sa akin. Naku, masyado nang nakakahiya. Kayo na nga ang nagbayad sa kotse na napili ko kaninang bilihin, pati ba naman sa pagsa-shopping, ikaw pa rin ang magbabayad. Hindi kaya kalabisan na iyon, nakangiti kong sagot sa kanya. Well, bawi ka na lang sa akin next time. Sa ngayon, ako muna ang taya, nakangiti nitong sagot sabay tayo kaya napasunod na din ako. Sa bagay, kailangan ko din palang bumili ng mga karagdagang gamit ng anak ko. Malapit na akong maging busy kaya naman kailangan ko na din talagang bilihin ang mga dapat bilihin. Kahit papaano, nag-enjoy ako sa pag-ikot naming iyon ni Veronica. Hanggang sa makatangap ako ng tawag mula kay Mommy Miracle, kaya dali-dali kong sinagot iyon. Mom, kumusta po? Seryosong kaagad kong sagot dito. Mary, iha, nasaan ka? Pwede ba tayong magkita? Ramdam ko kung gaano kaseryoso ang boses nito, kaya naman hindi ko maiwasan na magtaka. Bakit po may problema po ba, Mom? Nagtataka kong tanong dito. Kahapon lang kami nasa bahay niya at nakakapagtaka dahil gusto na naman nitong makipagkita sa akin ngayon. Ano kaya ang problema? Naalala na ni Elias ang lahat at wala siyang ginawa simula kagabi at hanggang ngayon kundi ang uminom ng alak. Sinisisi niya ang sarili niya sa mga nangyari sa inyong dalawa noon, narinig kong wika niya na labis kong ikinagulat. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa mga sandaling ito. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa hatid niyang balita. Hindi ko hihilingin sa iyo na patawarin mo ang anak ko at balikan siya. Ang gusto ko lang sa ngayon ay ang kausapin siya, iha, muli nitong bigkas. Pakiramdam ko biglang sumakit ang ulo ko sa mga narinig. Bakit ako?
Bakit kailangan ako ang mag-adjust? Kung gustong makipag-usap ni Elias sa akin, dapat siya ang gumawa ng paraan. Hindi iyon magtatago siya sa palda ng nanay niya. Hindi ko pa kayang makausap siya, Mom. I'm sorry pero para sa akin, tapos na kaming dalawa at kung ano man ang magiging desisyon niya sa buhay niya, nasa kanya na po iyon. I'm sorry, pero wala na po akong pakialam sa kanya, seryoso kong sambit. Ang tuwa na nararamdaman ko kanina ng puso ko ay napalitan ng hindi maipaliwanag na sakit. Hindi ko kayang maging masaya sa kaalamang bumalik na ang alaala ni Elias. Ano naman ngayon? Bumalik man ang alaala niya, hindi na mababago ang lahat na halos lumuha ako ng dugo dahil sa mga ginawa niya. Maraming beses niya akong niluko at nasaktan kaya walang dahilan para lingunin ko ulit ang nakaraan namin. Kinaya kong mabuhay sa loob ng mahigit 3 taon na hindi siya kasama. Napalaki ko ng maayos ang anak ko na wala siya at nasa kandungan ng iba kaya walang dahilan para muli kong balikan ang mga kagaya niyang manluluko. Pagkatapos namin maglibot-libot at mag-shopping ni Veronica, hinintay lang namin ang driver na susundo sa amin at umuwi na din kami. Una niya akong inihatid sa bahay kung saan kami nakatira ni Elizabeth at Katrina. Ilang beses din akong nagpasalamat sa kanya dahil siya ang nagbayad sa lahat ng mga pinamili ko. Sa totoo lang, sobrang nahihiya na talaga ako sa kanya. Gustuhin ko mang tangihan ang mga gusto niyang ibigay sa akin, pero ini-insist niya naman at sinabi nitong malaki daw ang kasalanan na nagawa sa akin ng kadugo nila at bumabawi lang daw sila ngayon. Mababait sila. Si Elias lang naman ang may kasalanan sa akin, kaya hindi sila dapat makaramdam ng guilt sa mga ganitong bagay. Nanay, tawag sa akin ni Elizabeth pagkapasok ko ng gate. Halos patakbo itong sumalubong sa akin habang nakasunod sa kanya ang nakangiting si Katrina. Kumusta ang anak ko, nakangiti kong wika. Ibinaba ko muna ang mga bitbit ko at mahigpit na niyakap ang anak ko. Ayos lang po, nanay. Pumunta nga po pala si Lola kanina. Dami niya pong dalang toy sa akin, nakangiti nitong sagot sa akin. Wala sa sariling napatingin ako kay Katrina. Opo. Dito galing si Tita Miracle at hinahanap po kayo. Umalis din po kaagad nang malaman niya na wala kayo dito sa bahay. Ate, nakangiti niyang wika sa akin. Wala sa sariling napatango na lang ako. Di bale, tatawagan ko na lang siya. Teka lang, ano nga pala nang gusto niyong kainin? Papadeliver na lang tayo, nakangiti kong wika. Chicken, masiglang sagot ni Elizabeth sa akin na sinigundahan naman ni Katrina. Hindi ko tuloy mapigilan ang matawa. Talaga naman. Walang kasawa-sawa sa chicken ang dalawang ito. Dahil request nila, iyon na lang din ang in-order ko. Mabilis na lumipas ang mga oras. Maaga kaming kumain ng dinner kaya naman ikakto 8:00 ng gabi, nakahiga na ako ng kama. Tulog na din sila Katrina at Elizabeth sa kabilang kwarto. Sinanay kong magkasama silang dalawa ni Katrina at Elizabeth sa iisang silid dahil alam kong kapag mag-umpisa na ako sa aking trabaho, may mga pagkakataon na uwi ako ng late dito sa bahay. Nagpapaantok na lang ako nang marinig ko ang pagtunog ng aking cellphone. At ubili pa akong sinagot iyon nang mapansin kong hindi nakarehistro sa phone book ko ang tumatawag. Hello, alanganin kong bigkas. Mary, sweetheart, kumusta ka na? Wika naman ng isang familiar na boses mula sa kabilang linya. Hindi ko naman mapigilan ang maipikit ang aking mga mata. Napahigpit din ang pagkakahawak ko sa aking cellphone dahil sa emosyon na biglang bumalot sa buo kong pagkatao. Napatawag ka? May kailangan ka ba sa akin? Seryosong tanong ko sa kanya. Si Elias ang nasa kabilang linya at sa tono ng boses nito, alam kong nakainom ito. Mary, I am sorry, mahina niyang bigkas. Wala sa sariling mabilis akong napabangon at napasandal sa headboard ng kama. I am sorry kung nakalimutan ko ang tungkol sa iyo. Alam kong sobrang laki ng pagkukulang ko sa iyo, sa inyong dalawa ng anak natin. Patawarin mo ako, Mary, mahina niyang sambit. Mariin kong naipikit ang aking mga mata kasabay ng pagkalaglag ng luha mula doon. Elias, mahigit 3 taon na ang nakalipas at gusto ko nang ibaon sa limot ang lahat. Wala kang dapat na ihingi ng tawad dahil tapos na iyon. Hindi na mababago pa ang mga nangyari na. Seryosong bigkas ko. Pero galit ka sa akin. Alam kong kinamumuhian mo ako, Mary. Ramdam ko iyon at nakikita ko iyon sa mga mata mo, seryoso niyang sambit.
Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi ko at napatitig sa kawalan. Ano nga pala ang ini-expect mo na mararamdaman ko, Elias? Na matutuwa ako dahil sa mga ginawa mo sa akin. Sa amin ng anak mo, seryosong tanong ko sa kanya. Mary, wala na tayong dapat pang pag-usapan. Nangyari na ang mga nangyari at nagpapatunay lamang iyon na hindi tayo para sa isa't isa. Para sa katahimikan ng lahat, i-focus mo na lang ang sarili mo sa anak mo at kay Rebecca. Kayang-kaya kong bigyan ng magandang kinabukas si Elizabeth, at kung talagang nagsisisi ka sa lahat ng mga kasalanan mo, pwede bang hayaan mo na kaming mag-ina? Seryosong sagot ko. Umaasa ako na hindi dadagdag sa sakit ng ulo ko ang tungkol sa pagbabalik ng memorya niya. Wala nang pag-asa pa ang lahat-lahat sa pagitan naming dalawa nitong si Elias. Hindi na pwede dahil masyado nang masakit. Sobrang durog na ako at mas maganda na ang ganito. Iyong walang iniisip kundi ang mabigyan ng magandang kinabukasan si Elizabeth, kasama na si Katrina. Hindi pwede. Hindi ako papayag lalo na at alam kong ikaw pa rin. Ikaw pa rin ang mahal ko, Mary, seryoso niyang bigkas mula sa kabilang linya. Wala sa sariling napakagat ako sa aking labi dahil sa sinabi niyang iyon sa akin. Pigil ko rin ang sarili kong mapahagulhol ng iyak. Masakit pa rin pala. Mahal niya ako pero hindi naramdam ng puso ko iyon. Mas nangibabaw na ang takot sa akin. Hindi ko na kaya ang maniwala pa sa lahat ng mga sinasabi niya ngayon sa akin. Wala ka nang magagawa pa, Elias. Hindi na kami babalik sa iyo, seryosong sambit ko. Katahimikan ang namagitan sa aming dalawa. Hindi siya nakasagot pero ramdam ko sa bawat buntong hininga niya ang pait. Pinilit ko naman na pakalmahin ang sarili ko. Wala nang pag-asa pa. Bakit? Gaano ba kalaki ang galit mo sa akin para hindi mo ako mapatawad, Mary? Mahal kita. Minsan lang nakalimutan ka ng isipan ko, pero ramdam ko naman sa puso ko kung gaano ka kahalaga sa akin, seryosong sambit niya. Wala nang patutunguhan pa ang pag-uusap nating ito, Elias. Kung hindi din lang importante ang sasabihin mo sa akin, mabuti pang tapusin na natin ang pag-uusap nating ito, seryoso kong sambit bago ko tuluyang ini-off ang tawag. Pagkatapos kong gawin iyon, lalo akong nakaramdam ng bigat ng kalooban. Nahihirapan din naman ako sa sitwasyon naming ito eh. Kagaya ng ibang ina dyan, gusto ko din sanang bigyan ng kumpletong pamilya ang anak ko, kaya lang sa sitwasyon naming dalawa ngayon ni Elias, alam kong hindi na pwede. Hangat may isang Rebecca na aali-aligid sa paligid, hindi din matatahimik ang buhay namin. Ayaw ko nang madamay ang anak ko sa gulong ito, kaya mas maigi. Nadumista siya na muna kami kay Elias sa lahat ng oras. Hang beses pang nagtangka si Elias na tawagan ako, kaya nagpa siya akong i-block ang number na gamit niya. Pagkatapos noon, ini-off ko na din ang aking cellphone at pinilit ko ang sarili ko na matulog. Hangat maaari, ayaw ko nang mag-isip patungkol sa mga problemang kinakaharap ko. Mas gusto ko na lang na magkaroon ng peace of mind. Naging maayos naman ang mga sumunod na sandali ng buhay ko. Laking pasalamat ko din dahil pagkatapos namin mag-usap ni Elias noong gabing iyon, hindi na niya ako kinulit-ulit. Saktong mag-umpisa na ako sa aking unang araw sa trabaho sa dating hospital na pinagtatrabahuan ko, na i-release din ang sasakyan na regalo para sa akin ng mag-asawang Veronica at Rafael. Laking pasalamat ko dahil malaking tulong sa akin ang nasabing sasakyan dahil hindi ko na kailangan pang mag-commute pa uwi at papasok sa trabaho. Mabilis na lumipas ang mga araw. Hindi na din ulit nagtangka pang kausapin ako ni Elias, lalo na at balita ko. Mas lalong naging malubha ang kalagayan ng anak nilang dalawa ni Rebecca. May sakit na leukemia ang bata at ayon kay Mommy Miracle, halos hindi daw makatulog si Elias sa matinding pag-aalala sa bata. Halos ayaw na din daw nito umalis sa tabi ng bata dahil sa matinding pag-aalala. Ayaw ko na sanang makibalita tungkol sa bagay na iyon, pero si Mommy Miracle kasi ang kusang nagkikwento sa tuwing dumadalaw siya sa bahay. Mas lalong naging closed si Elizabeth sa kanya hanggang sa nag-umpisa ulit ang school year. Na-enroll ko si Baby Elizabeth sa isang prep school samantalang si Katrina ay kinuhaan ko ng private tutor dahil balak ko siyang ipasok sa DELIT. Doc, may naghahanap po sa inyo labas, kakatapos lang ng duty ko at naghahanda na ako sa aking pag-uwi nang biglang pumasok ang sekretary ko para sabihin sa akin na may naghahanap daw sa akin sa labas. Ganoon ba? Sige, papasukin mo na siya, nakangiti kong sagot.
Iniisip ko na baka may humabol na pasyente at kapag mga ganitong bagay, pinagbibigyan ko paminsan-minsan. Okay po, Dosi, nakangiting wika ng sekretary ko na si Loida at tuluyan na siyang lumabas. Nagsya na din akong tuluyan ng i-off ang computer na nasa harapan ko. Mary, thanks God at naabutan kita, narinig ko ng isang masayahing boses. Wala sa sariling napaangat ako ng tingin at kaagad na gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi ko nang sumalubong sa paningin ko si Oliver. Yes, si Oliver nga. Ang isa sa mga kaibigan ni Christopher na nagligtas sa amin noon sa gubat. Ilang linggo din itong nawala dahil balita ko, bumiyahe ito patungo sa Amerika. Oliver, nakangiti kong tanong. Mula sa pagkakaupo, tumayo ako para makipagbeso sa kanya. Kumusta ang pinakamagandang doktora sa balat ng lupa? Nako, bagay na bagay sa iyo ang sweet mo ah. Lalo kang gumanda, nakangiti niyang puri sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapaismid. Sige, utuhin mo pa ako. Siguraduhin mo lang na may dala kang pasalubong para sa aming dalawa ni Baby Elizabeth ha, pabiro kong sagot sa kanya. Isang malakas na tawa ang kaagad na kumawala sa bibig niya habang titig na titig sa akin.